Hello mga palangga, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat sa buong mundo. Today magluluto ako ng pork menudo, my version na paborito ng pamilya ko. At mayroon din ako ma-share mga palangga na I think it's important na ma-share ko sa inyong lahat. Kasi actually this past 2 years, kung ano nyo, mayroon akong resentment, mayroon akong hate dito sa puso ko. Saan ako may hate? Not just sa aking mga followers na hateful. Most of all mga palangga, yung mga pinagkatiwalaan ko, you know what I mean, yung sa Love Foundation ko, sa mga kaibigan ko na akala ko totoo sila, pero hindi pala. So, may resentment ako, mayroon akong bitterness sa puso ko, mayroon akong revenge, mayroon akong hatred for at least 2 years. Nag-ano pa dahil sa conflict namin ni Chris last year. Dahil din, kasi yung babaeng lumandi sa kanya, naging kaibigan ko din yun. Yung hindi talaga kaibigan, na acquaintance kumbaga. Yung lahat na surrounded ko mga palangga sa 2 years na yun, puro lahat binitrade ako, to be honest. So, ang puso ko talagang nagdadasal ako, pero parang nagdadasal ako pero hindi dito. Yung talagang alam ko yun kasi I have faith naman kasi lumaki kaming may takot sa Panginoon, mahirap lang kami, pero nanay namin, alam yan ng mga taga-amin kung gaano ang nanay ko karelihiyoso kasi Catholic charismatic yun eh. Nagpe-prayer kami sa family namin, you know, like every Wednesday and every Friday sa bahay namin. Wednesday night, Friday night, we're leading, you know, prayer. Tapos every day yung nanay ko nag-serve yan sa church. Sunday, yung mga ganon, yung alam ko yung faith ko nandito eh. Pero alam yung mga palangga, gusto ko maging honest sa inyo. Hindi mo talaga kasi tao lang tayo eh. Kapag sinasaktan tayo talaga na sobra-sobra na, yung talagang binitrade ka, despite na akala mo talagang binigay mo na lahat, babait ka naman, no? Kasi ganun ako eh. Kapag nagmahal ako mga palangga, binibigay ko buong buo. Yung parang whole apple. Sinabi ko yun sa mga kaibigan ko, you know, na kapag i-binitrade ako, talagang mawawala yung trust ko, mawawala yung pagmamahal ko. Instead, so ang nangyari sa akin, parang resentment dito sa puso ko. So, I started yung sa mga hates, you know, alam niyo naman siguro. Nag-umpisa talaga sa reels kasi ang mundo talaga mga palangga dito na ginagalawan natin itong mundo. Kay talaga to, kay Satanas. Bakit? Kasi nandito yung mga temptation, lalo na ang pera, ang inggit, you know, ang pera talaga kasi peaceful naman buhay ko nung hindi pa ako nag-reels kasi walang involved na pera kasi I was doing for fun, you know, yung kumakanta lang naman ako. Pero nung binigyan kami ng opportunity ng reels, marami akong utang, mahirap lang din kami dito. Tapos, isang page, $30,000 kung maabot mo yun. Magpasaway ka lang dyan, sayo-sayo. Hindi naman sa sumasayo-sayo lang kami, family, di ba? Yung cha-cha-cha-cha. Hindi nga talaga ako marunong sumayaw, but we're just doing it for fun. Pamilya ko naman kasayaw ko. Ang hate mga palangga, grabe, kasi ang pangit ko daw sumayaw, ang taba-taba ko daw, wala daw ko, ang katawan ko daw, puro daw ako padding, di ba? Na yung issue, ilang taon yung padding daw ang, grabe, masakit yun. Ito na, tinawag nila sa akin Miss Padding, kasi ang aking daw puwet at ang aking suso ay padding. Di ba? Sinong nakaano ng padding? So, pasakit sa akin yun na talagang, ina-accuse ako na talagang yung you know, yung pasaway doon ako, wala daw akong talent, yung mga ganun, yung ang pangit ko, di ba, yung mga kapangitan ko, di ba, alam nyo yun, below the belt, no, kasi yun ni Satan eh. Tapos, in-ignore ko yun kasi yun dapat gawin eh, yung i-ignore yung mga ganung tao. In-ignore ko yun, pero talagang napuno na ako eh. Tapos hindi lang sa circle ng Facebook mga palangga, kundi sa din, sa mga circle din ng mga kaibigan ko dito. Na-consider ko hindi talaga ang mga Filipino dito sa Amerika mga palangga, talagang mag-ingat kayo kasi maraming inggitera, maraming toxic, maraming nagkukunyari na talagang kaibigan ka pero talagang they just using you at some point. Okay? Pero lang sa mga kaibigan ko, shout out yung mga kaibigan ko na mga totoo talaga yan dito sa New York, yung mga mayroon din mga ibang mga fake, pero ito yung point eh. Ako,
kinonsider ko talaga silang lahat na kaibigan ko. Mapagbigay ako, I swear to God, sa buhay ko, binigay ko lahat. You know, tinuruan ko sila, okay, na magkapera din. But unfortunately, mayroong naiinggit na mga bakit siya nagkapera, bakit ako hindi. So nag-aaway-away sila. Tapos pag hindi nila makuha yung bakit si Brian na tinuruan ko yan sila lahat mga palangga. Pero ang point mga palangga, yung mga hindi ko natulungan, yung mga gumawa ng chismis. Tapos dumating din sa akin, no, na nagpa-implant daw ako kasi nagbikini na ako, di ba? Nagbikini na ako, nainis ako eh. Tapos nakita nila yung kasi di ba binansagan ako Miss Padding, di ba? Miss Padding daw ako kasi ang suso ko padding, tsaka ang puwet ko padding. Tapos nagbikini na ako kasi nagtinda na din ako ng bikini, di ba? Kasi why not? I'm taking the opportunity. You know, you guys hating me anyway, so sige, pira-pira na lang. So nagbikini na ako kasi para nainis na din ako mga palangga, yung talagang okay, let's see. So nagbikini ako. Yes, I admit, to prove sa mga taong na dinadrag down ako. Sige, inahamon ko talaga yung mga sige, ikaw nga, magbikini ka nga, ganun talaga, yung talagang hate na talaga yung puso ko mga palangga, yung sinabihan mo akong ganito ako, sige, pakita mo, tignan natin. Parang nakikipag-compete na ako, kasi too much years talaga akong tinatapak-tapakan talaga na, ito pa, yung mga love foundation ko, na may mga bata akong pinapakain, nagkanya-kanya sila mga palangga sa korupsyon, ginagamit yung pera ko, naghalit na talaga ako mga palangga, talagang sobra na, yung talagang, despite sa tulong ko, kahit dahil sa pera mga palangga, yung gano'n na, yung talagang, ang gulo-gulo, talaga ito yun. Kapag pera ang involved mga palangga, walang kakaibigan, walang kapamilya, talaga kapag pera, satanas talaga ang pera, evil talaga ang pera. Tapos naging din ako, nadoon din ako sa kampon din ng kadiliman na naging evil din ako kasi dahil sa galit ko. Dahil gusto kong mag-resent, gusto kong mag-revenge, mga ganun yung ganun naramdaman ko eh. Kaya hindi ako nagdasal kasi parang bakit nila ako ginaganito despite sa tulong ko, despite sa ganito, you know, tapos ito lang pala mapapala ako. So ngayon na talaga ako, nagwala na ako, talagang nainis na talaga ako. Tapos nagbikini ako, di ba? So nakita ng mga tao na na ito na naman iba. Chinismis na naman ako dito sa mga Pilipina din na ay implant man yung puwet niya, implant ang puwet niya from padding. Tapos nakubad ako, implant na ang puwet ko. Parang ganoon. Tapos ang hate mga palangga talaga kasi ang mundo mga palangga ito 'yon. Yun, powerful si kadiliman. Powerful ang satanas mga palangga, gagamitin niya ang tao mga palangga through hate. Ganun siya kung ano yung weakness mo. Kasi di ba weakness ko, hindi ayoko ng bullying kasi di ba binubully ako nung maliit pa ako. Tapos di ba ang nanay ko mabait, sinasabi lang patawarin lang yan sila, intindihin lang kasi ganun, di ba? Dito yun Bakit hindi ako pwedeng lumaban? Wala akong kasalanan. Tinutulak-tulak ako mga palangga nung bata pa ako. Tapos yung hinahalikan ako mga palangga ng mga kaklase kong lalaki na kasi tahimik lang ako doon. I started first grade hanggang 6th grade. Andun dito lahat sa puso ko. Hindi ko kayang lumaban kasi yun yung sabi ng nanay ko, talagang huwag kang lumaban. Okay? Let it go. Parang gano'n. Nasa din yan, nabasa ko yun sa Bible nung nakaraang araw lang. We will go to that mga palangga, okay? Yung, sige, hayaan mo lang. Yung gano'n, yung, nag-get ko yung nanay ko. Wag, hayaan mo lang. Kasi, i-pray sila. Paano mo i-pray yung mga taong sinaktan ka? Ito yun. Hindi ko na realize yun. So, okay. To make the story short, di ba, nawala yung peace ko mga palangga. Despite mga palangga sa income na ko sa reels, ko yun, although nakapagbayad naman ako ng utang, nakapag-invest naman ako, pero talagang nilabas ko din yun kasi ayoko talaga mga palangga ng parang wala akong peace. Kinukuha ko yung peace sa shopping, kinukuha ko ang peace, ang happiness ko through mga material things, mga ganon. Tapos, ang hate mga palangga dito kasi bakit ako ginaganito? Bakit ako ginaganito? Wala akong ginawang masama sa kanila, okay? Hindi ko sila tinatapakan. Mga below the belt, mga sinasabi nila sa akin. Until,
Ganon. So, 2 years yun. Paulit-ulit. I fight back. You know? Tapos, ganito yung mga duwag. Magtatago yan sila eh. Tapos, babalik yan sila kapag medyo tahimik na. Kasi ganito yun si Satanas eh. Tumahimik ka na naman. O sige, atakihin mo na naman siya kasi magagalit din siya eh. So, ganon. Tapos, so okay. Recently, actually last week, nakaupo ako at sabi ko, pero ano ba talaga ang ano ba talaga ang gusto ko? Since the beginning, ang gusto ko lang talaga mga palangga, peace of mind na gusto ko mga palangga na talagang kasi simple lang na tao lang naman ako eh. Pero sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya yung bigat ba, yung bigat ng stress, ang bigat ng panghuhusga ng mga kapwa mo, ang higat, ayoko na. Hindi nyo siguro na-notice mga palangga, 2 taon hindi din ako kumanta. Puro na nga hate eh. At saka sabi ko, ayoko na. So, I was actually planning na i-close ko lahat ng mga ng mga pages ko. Inisip, sabi naman ni Chris, pinaghirapan mo yan. No, i-close mo yan lahat. O may pumapasok naman na pera, although hindi na talaga kaya noon na talaga ng 2 years ago na grabe ang pera noon mga palangga. Which is good kasi pera is evil. Wala na naman akong utang, so ano pa ba gusto? Hindi naman ako garapal sa pera mga palangga. Hindi nga ako nagtrabaho. Makapagtrabaho ako dito sa New York City kasi mayroon naman akong pinag-aaralan. Pero hindi ako nagtrabaho kasi tinivote ko yung time ko sa mga anak ko. Alright? So, sinasabihan nila ako, wala akong pinag-aralan, so, pinagtatawanan ko na lang sila. Let them be. Ito, yung babaeng nananglandi kay Chris, naging kaibigan ko yun, di ba? Hindi talaga kaibigan, acquaintance ko yan sila. Kasi di ba sa school, I used to be there. Tapos nag-invite ng mga party. Tapos siguro mga palangga na-threaten siguro sila mga palangga sa akin. Kasi I remember na-realize ko lang, saan ba ako nagkamali? Siguro mayroon din akong mistake. Kasi nung invite nila ako niya nag-graduation kasi ni Ana eh. Kumain kami dyan sa restaurant, sa harap lang ng bahay namin. And timingan din na blessed din ako noon, di ba? Sabi ko, ako na magbayad. Hindi pala yan dito sa culture ng Amerika, mga palangga. So, kasi parang, I just met them, parang pasalamat din kasi kasi di ba si Ana, hindi siya nagkakaibigan mula ng COVID. First niya sa kindergarten na nagkaroon siya ng kaibigan, naging kaibigan ni Ana yung mga anak nila. So, bilang pasalamat na rin, I swear to God, walang ibang hindi compete. Bakit ako makikipag-compete sa kanila? Mga American sila, di ba? Hindi yun, kasi mapagbigay talaga ako mga palangga, I swear to God. So, ko, talagang, tumingin si Chris sa akin, hindi naman niya sinabi kasi, akong may hawak ng card ko. Tapos sabi ko, ako talaga sinabi ko sa waitress, ako magbabayad. Yun, na-realize ko na lang mga palangga, lately na lang yun. Kasi, yun pala yung culture nila. Hindi pala pwede na ikaw, magbigay ka, gusto pala kanya-kanya kasi ganun. Hindi ko alam yun eh, kasi wala nga akong mga Americans na mga kaibigan ko nga kasi sa bahay lang ako, di ba? Hindi nga ako nagtrabaho, so hindi ko alam yun. So, kaya pala nung pangalawang invite nila sa akin sa party, hindi pangalawa, pang 3, pang 4, I don't know. Makikita mo eh, makikita mo yung jealousy ng kapag nakausap mo sila, yung mukha nila ba yung, parang you know toxic people mga palangga. Kahit kausapin mo sila, parang they pretend na nakipag-usap sa'yo, pero yung mukha nila, hindi sila interested. So, nagsilabasa na. So, hanggang the next, nalaman na nilandi na si Chris sa isa sa nanay doon. So, dahil nga, may hate na ako, di ba? So, naniwala din ako mga palangga. Tumawag sa anak ko eh, yung best friend ng anak ko. Tumawag, nakita eh. Si Chris naman sabi niya, hindi daw niya alam, nilanti daw siya. Imposible, di ba? Pero walang nangyari mga palangga, wala. Siguro nag-umpisa, sinubukan niya, nice try daw. Pero malanti talaga siya. Lahat ng mga dyan, mayroon siyang, nakita ko nga doon sa birthday ni Ana, itim na naman na lalaki na inaano na naman niya, kasama niya. Basta may asawa din siya, but to make the story short, hindi si Chris nagka-affair. Paano na siguro yun? Pero talaga nagalit ako kasi puro nga ako hate, di ba? Puro betrayal, despite kapag nagpa-party sila, ako lahat, di ba, nagluluto sa kanila. Kasi nag-request din sila eh, ng mga Filipino food. So, okay naman sa akin, masaya ako. Pero pagdating dun sa party nila, mga palangga, ang mga nila, mga toxic nila, hindi nga magpasalamat eh. So, inisip ko, binitrade lang ako ng mga Filipino community here, binitrade pa ako sa mga Americans na naging kaibigan ko. Sabi, saan ba ako pupunta?
So, isa lang pala yun mga palangga eh. Kapag natitreaten mo ang isang tao na yung ano kakulangan na nila na wala sila, magagalit yan sila sa'yo. So, naintindihan ko na rin ngayon na, no? So, yung bubalik tayo sa sinabi ng nanay ko, let it go, let it be. Na hayaan mo lang sila na talagang ipagdasal mo na lang. Pero hindi ko kayang ipagdasal yung talagang ano. But, Jesus said, you know, love your enemies. So, ano, sabi ko, pagod na ako, Lord. Sabi ko, ganyan, nagdasal ako ng talagang taimtim ang mga palangga with tears in my eyes. Ayoko na, i-close ko na, i-close ko na Facebook ko. At saka ayoko na, pagod na akong patulan sila. Pagod na akong mag-prove sa kanila na they're wrong. At pagod na akong, you know, yung tapak-tapakan ako. At saka ayoko na. At, the Holy Spirit touches my heart, my soul, and my body. Na talagang na-feel ko talaga mga palangga na talagang I'm right. Kaya let it go. Kasi kahit gaano ko pa mga palangga ka-prove sa kanila, mapupunta lang ako mga palangga sa hell. Kasi dahil sa mga pinagagawa ko mga palangga na talagang proving they're wrong, you know, yung mga ganun yung sinasabihan akong padding. So remember, diba? Dahil I want to prove them wrong. Nagbikini ako, diba? O nagka-business pa ako dahil doon. So, mga palangga, diba 2 days ago na naginip nga ako. Na yun, na-post ko yun na naglalakad daw ako with people. Marami mga people na kasama ko, mga Pilipino, mga ganun. Umakyat kami together, bumaba na naman kami. Parang umakyat kami sa cliff, tapos sa taas may stairs, tapos bababa kami. Tapos doon sa end, mayroong napakang tubig, mga palangga na talagang para siyang baha, pero talagang napaka-strong. Hindi lang siya talagang tubig. Patuloy pa rin sila mga palangga doon sa baba, sa baybangin. Ako, hindi pa talaga ako, papunta na sana ako kasi may nagsasabi dito sa aking ear na, go, kasi lalaki pa yan. Wala ka na talagang chance na hanggang tignan mo, pumunta, follow them. Ganun, sabi ko, hindi, there's no way. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Ayoko talaga pumunta doon. Nakita ko talaga mga palangga, I swear to God, na nakita ko talaga sa panaginip ko, kawawa yung mga tao na pumunta talaga sila doon sa tubig. Nalunod sila mga palangga. Hindi nalunod na talagang yung normal na malunod. Hindi. Lumubog sila mga palangga. Nawawala sila. Para silang kinakaon ng kumunoy doon. Tapos, ang iba na medyo lumalabas yung ulo nila. Tapos sabi ko doon, no, I'm not going there. Bumalik ako mga palangga, tingin doon sa taas, uphill. Nakita ko yung pinsan ko, shout out, Naphtali. Si Naphtali Abueva. Kasi ko yun eh. Kapag-anak ko, nakita ko talaga siya doon. You know, yung hinanap ko nga pagkatapos nung napanaginipon ko siya, hinanap ko siya at talagang nag-request talaga ako ng friends request kasi wala na din akong communication sa mga family ko kasi it's been a while na din. So, nakita ko pinsan ko, pumunta ako sa kanya, sabi ko, pinsan, ayoko pumunta doon kasi hindi ako marunong lumangoy. Talaga malulunod ako, ayoko talaga pumunta doon. Pero babaha daw. Tsaka mas lalong babaha, paano tayo doon makaahon? Pasensya na talaga mga palangga, Tagalog ko ay hindi maganda. Mali. Bisaya kasi ako. Sabi ng pinsan ko, don't worry. Napaka-calm niya. Meron din siya mga kaibigan, mga doon na, parang hindi sila natatakot sa sa weather or something na talagang ibang, hindi kagaya ng group ko na talagang takot kami, kailangan namin pumunta doon, lumusob. Pero hindi pa talaga ako sa tubig. Thank God na wala na naanghilan ba. Tapos sabi ng pinsan ko, come with us. Kasi sasakay kami ng malaking boat. Tapos nakatulog siguro ako. Yun lang na natatandaan ko last eh. Kasi sabi niya, gagamit daw sila ng malaking boat. So isasama nila ako. Tapos pagkagising ko talagang kasi minsan mga panaginip ko, mga palangga nakakalimutan ko eh. Pero yung panaginip ko talaga, yung talagang clear talaga parang nandun talaga ako. Talagang walang panaginip siya na hindi ko makakalimutan sa buong buhay kasi nagbago sa akin eh. Yun pala yun, papunta na pala talaga ako sa hell mga palangga. Kasi hell yun eh, ang hell down eh, ang heaven up. Tapos I already seeking God's love and peace. Hinahanap ko yun eh, alam ko yun araw-araw. Hindi ko alam kung paano eh. Hindi ko alam paano ako mag-umpisa. Hindi ko alam. Kasi dahil nga sa hate,
parang nahiyang-hiya ako sa Panginoon na talagang mag-ask kasi I love to give praise. Ugali ko yung mga palangga. I love to give praise. Pero parang I'm not worth to ask, you know. So one day ano talaga ako, how paano pa Panginoon, kasi pagod na ako. Hindi ako balabasa kasi Catholic ako mga palangga, di ba? Ito yung ma-comment ko sa Catholic. Hindi tayo pino-force ng ating sa Catholic especially na magbasa ng Bible, di ba? Pagsimba lang tayo doon, parang ang karapatan, parang ang ano lang, nasa pari lang, sila lang ang pwedeng, parang hindi naman siguro, pero parang sila lang ang nakakaalam ng Bible. Di ba tayo, lumaki tayong memorize of the prayer, rosary, mga ganun lang tayo, di ba? Hindi talaga tayo nakapag-explore. Sa mga talagang sa Catholic ha, thank God ng nanay ko naging charismatic siya. So, na mayroon din akong kunting knowledge ng Bible. At ng high school ako dahil dahil even though I was religious, raised sa Catholic na parents, meron talaga akong mga skeptics ako mga palangga. Nag-aano ako, meron akong gusto ko alamin. So nabaptize ako mga palangga sa Baptist. Totoo yun, confession ko yun. Nabaptize ako mga palangga sa Mormon. Tapos malapit na din ako mga palangga makapunta, makavisit sa Seventh-day Adventist, sa Saksi ni Jehovah. Kaya lang, mahirap kasi marami, it took years. So, hindi ako natuloy kasi nakapagtrabaho at saka So, ganun ako mga palangga, sinahanap ko talaga mga palangga ang Panginoon na talagang I will build relationship na talagang, gusto ko alam ko, Jesus Christ, there's no question na sinave niya ako. How? Ano ba yung sabi niya? How to follow Him? Ganun yung ko. Kaya gusto ko talaga mga palangga na matuto sa Bible. Walang imposible sa Panginoon mga palangga. Alam mo ba, dinownload ko yung Bible na apps. Every morning mga palangga, kada open ko mga palangga na message is for me. Amen. The message is for me. Napanaginipan ko, sabi na kung sampalin daw ako dito sa kabila, ibigay ko daw yung kabilang mukha ko para sampalin din. Pero ang hirap diba? Kung this morning, nagising ko, nakita ko na naman, sabi doon na, so you have a job now, yung haters ba? You have a job now, you are preacher now, tapos ha, parang ganun. Tapos nakita ko, kinilay ko yung picture niya, nakita ko sa mukha niya, talagang parang nandun yung demon sa mukha niya, talagang, para siyang mukhang addict na ewan, na talagang nakita ko ang image ng Satanas sa mukha niya. So, kung pinagdasal kita, sino ba yung pangalan niya, Marilu? Huwag kang ganyan. Pinagdasal ko, sana ang kaluluwa mo magiging peaceful din. Kasi, ikaw din mananagot niyan. I am trying to change. Ikaw ginamit ka ng Panginoon, ginamit ka ng Satanas para galitin ako. Pero iba na ang approach ko mga palangga, no? See, I'm in the process mga palangga eh. Pinost ko yung niya, pero tinuruan ko siya. Tapos sabi ko, pinagdasal kita and I wish you peace sa path mo. So, pero talaga hindi ko talaga na talagang na naman yung tenga ko. Kasi ganun talaga ang gawain ni Satanas eh. Mag-create din siya ng mga kagrupo niya, na mga para magalit yung gusto na magbago. But yeah. Anyway, first isa-stop ko na itong mga palangga. So, ito yung masishare ko mga palangga. Ipopost ko to kasi mahaba na. At saka, ibahin ko na lang yung vlog sa pagluluto. Kasi hindi nyo, yan yung journey ko. Kasi bakit magtataka kayo na from so hateful post for 2 years now, na talagang lumalaban ako sa mga ganun. Nilalaban ko sila. Talagang darkness sila. Tapos pumunta din ako. Naging darkness din ako. No? Dahil sa hate, dahil sa betrayal, dahil sa pera, no? Magkanya-kanya kapag pera, talagang, ganun, talagang anuhin yan nila kasi pera yun eh. Talagang bahala na, kahit nasabihin mo pa dyan, kaibigan mo yan, kapag pera, Satanas talaga, evil talaga ang pera. So, yun yung journey ko. Thank God na hindi ko dinilit yung mga pages ko kasi baka yun yung mission ko, baka yung yung testimonial ko maisabi ko sa social media na naintindihan ko din sila kung bakit sila nagkaganon, no? I just
I just hope, mga palangga, na ipagdasal nyo ang aking journey sa aking mission. Not just, kasi, I don't know, parang I started the mission sa aking Love Foundation, yung mga bata na nagutom, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang corruption. So, I want to think about it. Pero siguro, for now, I just want to help myself spiritually. Kasi, nangangailangan din ako ng tulong. And after that, let's say kung ano yung mga, but, yes, yung kantang mission para yun sa ating mga kababayan, na nangangailangan ng tulong, but hindi lang physical, mga palangga, but of course, spiritual. At saka yun yung ano ko ngayon. And I'm so peaceful na, mga palangga. I'm so happy. I'm enjoying nagtatanim ako dito sa bahay. Tapos, I am downsizing, mga palangga. Dahil, kasi dami kong damit, mga palangga. At saka parang hindi na ako masaya, mga palangga. So, tinapon ko lahat. Tapos, nakita ko nga yung mga boxes ng ipapadala ko sana sa Pilipinas sa mga kapatid ko. Talagang nabuksan ko dun. I feel so guilty kasi na-busy ako, mga palangga. Hindi ko na nadala sa Pilipinas yung mga package. Tapos, kailangan ko mag-downsize kasi I am planning to, yung isang space, parang puro lahat tanim. Tapos, hindi ko makuha yung mga doon kasi walang lugar kasi di ba maliit lang yung bahay namin. But yeah, na-busy ako, mga palangga, sa kakasagot sa mga tao na nanakit sa akin. But I admit, I was wasting my time. So, yun na yung ko, mga palangga, ngayon. I'm so peaceful. At saka, whether my haters like or not, I'm gonna continue posting love about how you love yourself, positivity, and of course, yung pag-share sa experience ko. Sabi ko nga sa kay Ana at kay Chris, I'm done wearing bikini. Dalawa talaga sila, sabi nila, why? Sabi ko, just for peace. Sabi ni Chris, okay. What about your bab? Sabi ko, I just said I'm done wearing bikini. No, online, you know what I mean? Like posting online. Nagpost lang na naman ako, mga palangga, dahil sinushow up ko din yung aking brand, yung mga ganan. Tapos, parang nag-umpisa talaga yun kasi di ba nainis ako. I'm just human, so forgive me sa aking mga pinagkagagawa. Alam ko yun, I admit it, I was wrong. But yeah, I don't need to prove my worth kasi alam ko na ayaw ng Panginoon na makikipagtalo ako dun sa mga taong kumbaga yung makikitid ang pananaw sa buhay. But yeah, may God bless us all, mga palangga, at sana yun lang yung wish ko, na sana yung pala prayer, na talagang taimtim na prayer, na kapag too much na yung wala ka ng peace, yung magdasal ng taimtim talaga, na talagang totoo. Kasi nagdadasal ako for 2 years, mga palangga. Diba sabi ko, hindi talaga yung tito, kasi may hate. Pero ngayon na naintindihan ko kung bakit din sila naging ganyan. Naintindihan ko kung bakit kung bakit may ganyan, kasi ginamit nga sila din ni Satan. Hindi ako magpapatalo sa kanila. But in the sense na lalaban ako with God's word. So sana, mga palangga, ipagdasal nyo din ang aking journey, mga palangga, na sana hindi na ako makipag-away sa mga kampo ng kadiliman nyo. Thank you sa pag-watch, at sana po, mga palangga, ay mayroon kayong natutunang mensahe sa aking testimony. May God bless us all. Magluluto na ako, but i-stop ko muna ito ngayon, okay? Have a wonderful day. God bless.